Magandang araw sa inyo mga kasambahay at magandang araw Aldrin. Magandang araw din Sir Marvin. Ngayong episode ay babahagi natin ang mga naging pangyayari sa loob at labas ng Campo Crame. Mapapanood po ang mga itinampok natin sa traditional Monday flag racing sa Campo Crame. Ang kwento ng pagkakadakip sa isang notorious swindler. Ang patuloy na kampanya kontra illegal na droga ng PNP, ang Double Barrel Reloaded. Ang victorious moment ng PNP responder sa nakaraang UNTV Cup Season 5 Championship Game. At tutukan ang mga balita tungkol sa Philippine National Police na nakalap ng UNTV News and Rescue sa loob ng linggong ito. Ito po ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan, Police at your service. Makabuluhan at matagumpay ang katatapos na selebrasyon ng Anti-Cybercrime Group 4th Anniversary. Ang buong pangyayari, tutukan. Ipinagdiwang ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang kanilang ika-4 na taon ng pagkakatatag sa Campo Crame nitong Lunes, March 20, 2017 kasabay ng flag raising ceremony. Ang tema ng anibersaryo is Strengthening Cybersecurity Towards a Safer Cyberspace na binigyang kulay ni Chairperson Andrea Domingo, Chief Executive Officer ng Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR. Siya ang guest of honor and speaker ng anibersaryo ng ACG. Bahagi ng mensahe ni Chairperson Domingo ang kahalagahan ng seguridad ng bawat isa, lalo na maging sa cyberspace. Now we are faced with cybercrime. Not only are we tired of the spam, the phishing, the scams on the email, but also we are so very sad with the kind of crimes that are being committed in the internet. Internet was a boom to communication. It made the world smaller. It made access to information greater. And now children don't even read books. They just Google and they can make their assignments. But I don't know if that is good. But what is bad is that it has been used by criminals to engage in pornography, human trafficking, illegal gambling, and a lot of heinous crimes, even murder. So now we come here and I said, what can I contribute to cybercrime section? One, I read that it is very important to educate our people, particularly our youth, of the good and the bad in the internet. This is a primary concern. The second one is how do we prevent crime? How do we detect crime? And how do we solve crime committed through the internet? The third one, there's another dimension. Espionage, meaning our national security. It has taken the form of the digital form. So how do we do all of this? We have cybercrime section in the NBI and in the National Police. However, for us, what can we do? The only thing that we can do is to fully support you. We can support you in educating the people. We can support you in trying to prevent crime and solving crime. Nabanggit din ni Commissioner Domingo ang tunay na kahulugan ng pagtatrabaho sa gobyerno tulad ng serbisyo na ipinagkakaloob ng Philippine National Police. But working for government, you feel in your heart that you're not working for the generals. You're not working for the president. You are working for the Filipino people
for our country, and in that sense, we are all working for God in whatever name we call Him. So, when I heard your oath as policemen, I was really so affected. I said, these are the men and women who risk their lives every day and yet are so vilified. It is unfair. But like for us, particularly those in government, has never been fair. Why? Because we are great. We sacrifice a lot for so little. But we put peace, prosperity, and a good future, not only for our families, but for the rest of the Filipino people. Suportado naman ng PAGCOR ang mga programa at aktibidad ng PNP, lalo na ang laban nito kontra iligal na droga at iligal na pasugalan. Kasabay din ng anibersaryo ang pagbibigay ng parangal sa ACG Outstanding Personnel at katuwang na personalidad. Pinangunahan naman ni Chairperson Domingo ang pagbibigay parangal kasama si Chief of PNP, Police Director General Ronald M. De La Rosa, PNP Command Group at Director ng ACG na si Police Senior Superintendent Marnie Marcos Jr. Kabilang sa mga pinarangalan ay sina Police Senior Superintendent Michael Angelo Zuniga, Outstanding Senior PCO Cyber Cop of the Year. Police Superintendent Merce Arquillo, Outstanding Junior PCO Cyber Cop of the Year, Administrative Category. Police Superintendent Darwin Miranda, Outstanding Junior PCO Cyber Cop of the Year, Operations Category. Police Chief Inspector Leos Dasiles, Outstanding PCO, Cyber Cop Investigator of the Year, at tumanggap din ng award bilang Chief Regional Anti-Crime Office 12 bilang Outstanding Regional Anti-Cybercrime Office of the Year. SPO2 Joseph Arnie De Los Santos, Outstanding Senior PNCO of the Year. SPO1 Marcel Hayat, Outstanding Cybersecurity Practitioner of the Year. SPO1 Marlon Flores, Outstanding PNCO Cybercrime Investigator of the Year. PO3 Jeremiah James Kahayon, Outstanding Forensic Examiner of the Year. At PO2 Mabeth Villanueva, Outstanding Junior PNCO Cyber Cop of the Year. This year, the PNP Anti-Cybercrime Group continues to progress in its journey of becoming a responsive and dynamic unit towards a safer environment by collaborating with foreign counterparts and other government agencies, the business sector, as well as other private sectors. Truly, this unit has helped the PNP solve more crimes and arrest more criminals involved in cybercrime. Especially now that online transactions and engagement like social media play a big role in the everyday lives of many people. Indeed, cybersecurity must not be taken for granted. With the meager and available resources of this young unit in the PNP, we redouble our efforts to cope with the ever-increasing number of cybercrimes. Naitatag ang PNP Anti-Cybercrime Group sa bisa ng NAPOLCOM Resolution No. 2013-12 at PNP General Order DPL-12-09 dated February 27, 2013. Mandato nila na magsagawa ng Digital Forensic Examination, Mobile Phone Forensic Examination, Audio-Video Forensic Examination at pag-iimbestiga sa cybercrimes at iba pang computer-related crimes. Sa mga nais mag-report ng anumang uri ng cyber activities, tumawag lamang sa kanilang contact numbers 0908-885-1003 o sa 02-414-5560. Maaari rin sa kanilang website www.acg.pnp.gov.ph o dumulog sa himpilan ng Anti-Cybercrime Group sa Campo Crame, Northern Luzon Field Unit sa Pampanga, Southern Luzon Field Unit sa Legazpi City, Albay, Visayas Field Unit sa Cebu City, Western Mindanao Field Unit sa Zamboanga City at Eastern Mindanao Field Unit sa Cagayan de Oro City. Tinutukan ng Valenzuela Police ang pagsugpo sa patuloy na pambibiktima ng isang notorious swindler sa kanilang lugar. Tunghayan ang pagkakahuli dito. May
May mga tao pa rin talagang walang takot sa paggawa ng masama at maituturing na pasaway sa batas. Patuloy ang kanilang panluloko at panlalamang sa kapwa, tulad ng mga swindler o manggagancho. Ang iba sa kanila ay nagpapanggap na ahente at kukuha ng pera sa ating mga kababayan at sa katatakas o magtatago. Kaugnay nito, isang babaeng notorious swindler ang nadakip ng Valenzuela City Police Station sa kanilang isinagawang manhunt operation. Ang naaresto ay kinilalang si Beatriz Brondial, isa sa mga wanted persons sa syudad. Si Brondial, na nagpapanggap na ahente ng mga pabahay projects, ay 52 taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa Block 2, Lot 8, Thunderbird Street sa Zabarte Subdivision, Barangay Kaligayahan, Novaliches, Quezon City. Ay nasa kote ng ilang mga police personnel mula sa Police Community Precinct No. 10 ng Valenzuela City Police Station. Beatriz and Brondial, an alleged big-time swindler. Nahuli ito sa pamamagitan ng pag-serve ng ating kapulisan ng 2 standing warrant of arrest dito sa may Novaliches, sa pamamagitan din ng information ng ating complaining witness or victim. So, hinuli itong si Miss Brondial, then na-serve sa kanya yung estafa case na in-issue, yung warrant of arrest estafa case na in-issue ni Honorable Evangeline M. Francisco, presiding judge ng RTC Branch 270 ng Valenzuela City. Ganap na alas 3:45 ng hapon noong February 27, 2017, isinagawa ng arresting team ang pagsakote kay Brondial sa Silver Light Subdivision, Caloocan City. Ang nakalap na tip-off ay base na rin sa sumbong ng isa sa mga nabiktima bunsod sa panggagancho ni Brondial. Ang nasabing akusado ay hindi na rin nanlaban at kusang sumunod sa kustodiya ng mga arresting personnel na nagdala sa kanya sa police station para sa booking at processing procedures. Ang arresting team ay binubuo ni na Senior Police Officer 2 Jose Basilio at Police Officer 1 Oscar Mape na nag-serve ng warrant of arrest. Krimeng estafa ang ikinaso sa suspect na alinsunod na rin sa revised penal code sa ilalim ng criminal case number 622-V-16 na inisyo ni Honorable Evangeline M. Francisco, ang presiding judge ng Regional Trial Court Branch 270, Valenzuela City, at alinsunod din sa violation ng Batas Pambansa bilang 22 sa ilalim ng criminal case number 88407-288-402 na inisyo naman ni Honorable Maria Socorro Almazan Vista ng Metropolitan Trial Court Branch 81 sa Valenzuela City. Pagkakaroon siya ng bill sa mga housing. So, hindi rin alam ng mga tao na ito pala ay isang pang-e-stop. Nakakulong po siya sa ating, na-turn over siya sa korte. At yung mga ibang biktima ay naisali sa kanyang kaso. Matapos nga ang pagdagsa sa Valenzuela City Police Station ng mga nabiktima ni Brondial, pinayuhan sila ng istasyon na makipag-ugnayan sa Housing and Urban Development Coordinating Council o HUD-CC para sa kanilang mga reklamo. In fact, merong 27 victims from Caloocan with the same case worth 2,737,100 pesos. At another victims, 16 victims from Quezon City, worth 1,808,000. Tatlong biktima rin galing dito sa Valenzuela, worth 337,000. 2 victims from the province of Bulacan. Ito ay may 370,000 and 1 victim from Manila
worth 127,000. Manatili pong updated sa mga impormasyon tungkol sa iba't ibang modus ng mga manggagansyong katulad ni Brunjal upang hindi na mabiktima pa. At makipag-ugnayan sa pinakamalapit na police station o opisina sa mga nais makipagtulungan hinggil sa problemang ito. Tulad nga ng ginawa ng ating Chief of Police, ang pag-call ng attention ng mga iba pang biktima na dapat na humahawak ng iba pang kopya ng mga warrant o arrest, ay makipag-ugnayan lang dito sa aming stasyon para sa kaagarang aksyon. Mas pinaigting na kampanya sa pagsugpo ng iligal na droga ang sinasagawa ng Northern Police District bilang pagtupad sa program trust ni Chief PNP, Police Director General Ronald De La Rosa. Panoorin po natin. Wala pang isang buwan nang muling ihayag ng pinuno ng ating pambansang pulisya na si Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang muling paglulunsad ng anti-illegal drug campaign, ang Project Double Barrel Reloaded. Ito ay kinakitaan na agad ng positibong resulta sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Nagbunsod ito ng pagkakahuli ng ilang personalidad na nasasangkot sa pagbebenta, pagtutulak at paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Gaya na lang sa mga lungsod ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela o Camanava area na nasasakupan ng Northern Police District o NPD. Sunod-sunod ang pagkakasakote ng mga personalidad na hindi humihinto sa pagtangkilik sa iligal na droga. Kaya naman kinapanayam ng Police at EOR Service Team ang District Director ng NPD o Northern Police District na si Police Chief Superintendent Roberto Fajardo ukol sa Double Barrel Reloaded. Bumalik nga talaga. Bumalik yung drugs and we have to curtail talaga this time to put a stop. Actually, yung Navotas, nag-operate yung Navotas March 7 and 14 drug personalities yung nahuli nila. And all arrested cases were filed in court. Dagdag pa ni Police Chief Superintendent Fajardo, hindi lamang ang Navotas City ang mayroong matatagumpay na operasyon sa pagpapatupad ng Project Double Barrel Reloaded. Caloocan naman, 34, doblado yung nahuli. 12 persons were arrested for drugs, 9 wanted persons arrested by warrant of arrest. Halo-halo na to. Bukod sa pagkakahuli sa mga lumalabag sa paggamit ng prohibited drugs, tinutukan rin ng mga otoridad ang paghuli sa mga most wanted persons. Top 3 rape for wanted person. So, sinasabay na kasi natin pag nag one time, big time tayo, if may mga warrant of arrest, aside from drug operation, we conduct anti-criminality operation. So, 34 yung total arrested. And, yun nga, walang patay. Ibig sabihin, walang lumaban. So, gano'n naman ang PNP dito sa NPD. Pag hindi lumaban, better sa amin doon. Mas maganda. And we will just arrest you and put you in jail. Ito naman ang mariing pahayag ni Police Chief Superintendent Roberto Fajardo dahil nga sa muling lantarang nag-ooperate ang mga lumalabag sa batas, lalo na sa usapin ng iligal na droga sa Northern Police District at paggawa ng krimen. Yes, based sa mga huli natin, Navota 16, sa Caloocan 34, so ibig sabihin, lantaran na naman talaga. So buti nga, ibinalik ni si PNP yung anti-drug operation ulit sa PNP. And we will make do it better than the Oplan Tokhang 1 ngayon, reload. And again, sabi ko, this is partnership with the local government. Bukod dito, binigyang atensyon din ni Police Chief Superintendent Fajardo ang gampanin at pag-uugnayan ng lokal na barangay at pulisya upang lubos na maisakatuparan ang katahimikan ng bawat lugar na nasasakupan nila. We will not stop. We will continue anti-drug operation, anti-criminality operation, and we need the help of the local government, particularly the barangay chairman. Kasi
kapartner natin sa pag-clear ng barangay. At the end of the day, we will be clearing the barangay and it will be the local government will spearhead in the clearing operation, particularly the barangay captain, and the PNP is the support unit nandito. Pag hindi na kaya, papasok yung PNP. Dahil sa pagtutulungan ng bawat isa, maituturing na mainam itong paraan upang mabilis na masugpo ang kriminalidad saan mang dako sa Metro Manila North. Kaya naman patuloy ang panawagan at mensahe ng naisip parating ng pambansang pulisya para sa mamamayan, lalo na sa iba pang naliligaw ng landas dahil sa pagtangkilik sa iligal na droga. Yung mga kriminal, particularly those pusher and user, it's time to put a stop on drugs. Talagang wala itong madadalang kabutihan at mapapasama pa kayo, mapapasama pa yung ating mga kababayan. And we will not stop. Pag hindi sila titigil sa illegal drugs, NPD will not stop and we will continue to conduct anti-illegal drug operations and we will conduct manhunt to put a stop to illegal drugs. It's time to put a stop to illegal drugs. May order ng Presidente, may order na Chief PNP na we will be more aggressive in the campaign against illegal drugs. And pagtulong-tulungan po natin to, together with the local government, the people, the PNP. Sa mga nais na magbigay ng impormasyon hinggil sa mga iligal na aktibidad na inyong nasaksihan, maaaring ipagbigay alam sa himpilan ng pulisya sa mga numerong 0998-9674-500 at 287-3816 para sa agarang solusyon sa krimen at kriminalidad ng inyong komunidad. Naging maaksyon at makapigil hininga ang naging laban sa basketball ng Team PNP at Team Malacanang sa final game ng UNTV Cup Season 5. Narito ang buong detalye. Dumagundong ang buong Araneta Coliseum nang pumasok ang mga manlalaro mula sa magkabilang team ng PNP Responders at Malacanang Kamao noong Marso 21. Kani-kanyang hiyawan at malalakas na sigawan ng mga fans ang nanaig sa Big Dome. Hudyat ng pag-uumpisa ng huling sagupaan ng dalawang kupunan para sa inaasam na titulong ang UNTV Cup Season 5 champion. Kapansin-pansin din ang pagtatanghal ng iba't ibang personalidad upang magbigay aliw sa mga manunood. Bawat manlalaro ay bit-bit ang kanilang mga pamilya at mahal sa buhay upang magpakita ng suporta at paghugutan ng ibayong lakas. Halos isang linggo rin ang pinakahihintay ng mga taga-suporta ng UNTV Cup Season 5, ang Liga ng mga Public Servants, na sabik na malaman kung sino ang tatanghaling kampyon sa pagtatapos ng season ito. Sa first period pa lamang ng laro, halatang mas naging agresibo na agad ang kupunan ni Coach Ernie Santa Cruz ng PNP Responders upang agad na ungusan ang mga manlalaro ng Team Kamao. Sa higpit ng laban at galing ng bawat kupunan, pagpasok ng second period ay agad nakapag-adjust ang team ng Malacanang at ipinakita rin ang husay sa scoring at unti-unti nang naidikit ang puntos hanggang sa tuluyan itong maitabla. Sa pagpasok naman ng third quarter, parang isang chess match ang naging pangyayari dahil sa ibang estratehiya at mahigpit na depensa ang pinakita ng bawat team at walang sinasayang na puntos. Mas nakakakaba naman ang bawat pagpapalit ng score lalo na sa kalagitnaan ng laro. Mas lalong nag-ingay ang crowd nang umpisahan na ang fourth quarter. Malakas ang hiyawan ng mga fans habang ipinakikita sa big screen ang numero 1 taga-suporta ng PNP Responders, si Chief PNP, Police Director General Ronald Bato de la Rosa, kasamang ilang matataas na opisyales ng pambansang pulisya. Naging mainit ang sagupaan hanggang sa mga huling minuto. Hindi nagsayang ng bawat sandali ang Team PNP Responders upang sa bawat kumpas ng oras ay may maidagdag na puntos sa kanilang score at tuluyang ibaon sa lamang ang Team Malacanang. Mas na naigat naging halong kahanga-hanga ang ipinakitang laro ng PNP Responders upang idomina ang laban. Sa huling 2 minuto ng laro, tila ba sabay-sabay na nagtayuan sa bench ang mga taga-suporta ng PNP Responders upang mas lalong magpakita ng suporta.
Nakakalamang sa punto ang PNP responders kaya habang mabilis na ang nauubos ang oras, mas lalong lumilinaw sa lahat na nasa Big Dome ang pagkakapanalo ng PNP responders. Sa pagtatapos ng final game ng UNTV Cup Season 5, patagumpay na naiuwi ng PNP responders ang championship title at trophy. Kalakip ang premyong 4 million para sa napiling benepisyaro, ang sangguniang Masang Filipino International Foundation Incorporated. Itinanghal naman na Finals MVP si Harold de la Cruz dahil na rin sa ipinakitang husay sa laro, lalo na ang kanyang matibay na depensa upang masungkit ng PNP ang pinakaaasam na kampyonato matapos ang 4 na season. Nagpasalamat naman ang PNP sa lahat ng sumuporta sa kanilang team, kay Kuya Daniel Razon na siyang brainchild ng UNTV Cup Charity Basketball, sa bawat pamilya ng mga manlalaro at higit sa lahat sa Puong May Kapal. Kay Kuya Daniel, kay Brother Eli, of course, sa UNTV Cup. Kuya Daniel, maraming salamat. Maraming salamat. Binuo mo yung lahat ng pangarap namin, Kuya. Para sa ito. Thank you. Chief PNP, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng mga sumusuporta sa PNP. Sa Command Group, maraming salamat sa inyo. Nagbigay naman ng mensahe si Chief of PNP Police Director General Ronald Bato de la Rosa sa tagumpay na nakamit ang kupunan ng PNP at nangakong mas palalakasin pa at ipagpapatuloy ang buong pagsuporta sa basketball team. Wala po kaming ibang masabi kundi maraming salamat talaga from the bottom of our hearts. Maraming salamat si Kuya Daniel at saka yung UNTV. Ang dami na pong tulong na ibigay sa amin sa PNP. Non-stop po yung suporta ninyo sa amin. Salamat po at sa inyong walang sawang tulong sa amin. Maraming salamat po. Sana next year, kahit na hindi na akong Chief PNP, dapat champion pa rin yung PNP next year. Muli, congratulations sa PNP responders. Tunay na kayo ang hari ng UNTV Cup Season 5. To God be the glory. Narito ang mga may init na balita sa loob ng Philippine National Police na nakalap ng UNTV News and Rescue sa loob ng linggong ito. Tutukan po natin. Yung palit-ulo na version na sinasabi na Vice President, dinideny ko po yan. Kung meron mang kaso na nangyari doon, I have yet to receive a complaint about that. Itinanggi ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang mga pahayag ni Vice President Leni Robredo na gawain nilang hulihin ang kaanak ng isang drug suspect upang mapilitan itong sumuko sa kanila. Sinabi ni General de la Rosa na bagamat totoong may nangyayaring palit-ulo sa ilang malalaking drug operation ng PNP, ay malayong-malayo ito sa pagkakaintindi ni Vice President Leni. Yung palit-ulo scheme na common practice ng police, wherein yung ikaw nahuli kita, may drugs pusher ka. Ngayon, palit-ulo. Ilaglag mo yung sino yung supplier mo o sino yung drug lord na nasa taas. Nung masabi mo yan, hindi naman actually papalayain, depende na kung for a lesser offense. Imbes na Section 5, yung pushing, your selling, ang magiging Section 11 na lang, possession. Mere possession. So, for a lighter offense, sige, pwede na itong lighter offense ang ikakaso ko sa'yo. Basta sabihin mo sa akin kung sino yung source mo. So, yan ang palit-ulo. Nilinaw din ni PNP Chief na walang sulat na nakarating sa kanya mula sa pangalawang Pangulo tulad ng sinasabi nito. Wala ko natanggap. Honestly, wala ko natanggap. Kahit na ordinaryong tao, kahit hindi Vice President magreklamo sa akin, aaksyonan ko talaga yan. Lalo na we are deep into our internal cleansing program. Ayaw natin mangyari yan. Samantala, hihilingin naman ng Volunteers Against Crime and Corruption na mag-public apology ang Vice President dahil sa mga naging pahayag nito sa kanyang YouTube video. We will ask her officially to make a public apology.
Sa bisa ng search warrant na inilabas ng Quezon City Regional Trial Court Branch 89, sinalakay ng mga tauhan ng CIDG Anti-Transnational Crime Unit ang isang bahay sa Martinez Compound, Barangay Buhay na Tubig, Imos, Cavite kaninang umaga. Target ng mga otoridad ang magkapatid na suspect na sina Lar Anthony at Ernie Boy Dayakap na sangkot umano sa gun running at illegal drug activities. Based sa intelligence report, siya at ang kanyang grupo ay di umano ay involved sa mga illegal na activities sa Cavite area. Pagbebenta ng baril at droga at iba pa ng criminal activities. Ayon kay CIDG ATCU Chief Police Superintendent Roque Merdihia Jr., base sa natanggap nilang report, mayroong matataas na kalibre ng baril na itinatago ang mga suspect tulad ng M16 rifle, Uzi submachine gun, 45 caliber pistol na nakasaad din sa search warrant. Subalit tanging 38 revolver na may 6 na bala ang kanilang natagpuan sa lugar. Kabilang din sa mga nakuha sa bahay ng mga suspect ang isang bundle ng dried marijuana, small wrap dried marijuana, tuyong marijuana na nakatanim sa isang paso, iba't ibang drug paraphernalias at 2 pagong na itinuturing na endangered species. Base sa ebidensyang nakuha natin na mga tuter at mga aluminum foil, ito ay maikukonsidera bilang drug den. No? Yung kanilang bahay ay isang drug den. Punsod nito, mahaharap sa iba't ibang kaso ang mga suspect. Yung paglabag sa 10591, pangalawa yung cultivation ng marijuana, drug den, section 6, at yung pagtataglay ng marijuana, no? Sa droga parang 3 na. At yung wildlife, no? Violation ng Wildlife Act. Kinumpirma ni Philippine National Police Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na nakarating sa National Headquarters ang sulat ni Vice President Leni Robredo na nanghihingi ng mga datos tungkol sa kanilang anti-drug operation. Gayunman, sinabi ni General Bato na hindi niya ito nabasa dahil idiniretso ang naturang sulat sa tanggapan ni Interior and Local Government Secretary Ismael Sueno. Did not land in my table, hindi ko nabasa dahil nga pinasa kagad ng message center sa office ni Secretary Sueno, being the address of this letter. Iginiit din ni Chief PNP na walang dahilan upang hindi nila pansinin at hindi ibigay ang hinihinging kopya ng pangalawang Pangulo tungkol sa bilang ng mga death under investigation at update sa Oplan double barrel ng PNP. Magbigay kami dahil she's the Vice President of the Philippines. Bakit naman itago namin sa kanya yung data? More so na sinabi niya na it will help her explain to the constituents on issues raised about our war on drugs. So we are very cooperative. Nilinaw din ni Chief PNP na ang sulat ni VP Leni ay hindi tungkol sa palit-ulo scheme sa anti-drug operations tulad ng mga sinasabi nito sa kanyang speaking engagement. Desidido ang pambansang pulisya na gawing hindi masyadong marahas at madugo ang ibinalik na kampanya laban sa iligal na droga, kaya nagiging maingat na ang mga pulis sa kanilang mga operasyon. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, iniiwasan na ng PNP na may madamay na mga sibilyan at pinakikiusapan na rin ang mga suspect na wag nang manlaban upang hindi mapatay. Kung pwede lang, this double barrel reloaded should be less bloody. Gusto natin. Yan ang gusto natin. Less bloody. But again, hindi naman natin kontrolado yung utak ng kalaban. It takes two to tango. Kung gusto natin less bloody, dapat ganun din ang declaration ng kabila ng mga suspects. Less bloody rin sana sila. Huwag sila lumaban. Sinabi pa ni General de la Rosa na masusi rin ang ginagawang pagbabantay ng mga pulis sa kanilang nasasakupan upang maiwasan ang pananamantala o pakikisakay ng ibang kriminal o vigilante group sa kampanya ng PNP kontra droga. Ibig sabihin yan na nag-iingat na yung ating kapulisan na hindi masingitan ng mga masasamang tao. Dumami ang naitalang namamatay sa unang bugso ng Oplan double barrel kung saan umaabot sa 5 ang namamatay sa magdamag. Bumigat na bumigat yung listahan nung marami yung napatay ng double barrel part 1 dahil nga lahat ng lang ng mamatay ina-attribute natin sa war on drugs,
Hindi naman lahat yun talaga drug-related eh. Base sa pinakahuling tala ng PNP kaninang alas 6 ng umaga, nasa 39 ang napaslang sa isinagawa nilang 1,574 na anti-drug operations simula nang bumalik ito noong March 6. Nasa 2,485 naman ang naaresto, 107,087 bahay na ang kanilang nakatok at 10,567 naman ang sumukong drug pusher at drug user. Ipinresenta ni Philippine National Police Chief Director General Ronald De La Rosa ang top 10 cadets ng Philippine National Police Academy Masidlak Class of 2017. 7 sa 10 kadete na nanguna sa klase ay mula sa Mindanao at isa sa mga ito ay babae. 6 sa mga ito ay nais maglingkod sa police service, 2 sa Bureau of Fire Protection at 2 rin sa Bureau of Jail Management and Penology. Mahigpit namang bili ni PNP Chief De La Rosa sa top cadets na maging tapat sa tungkulin at huwag magpapasilaw sa pera. Huwag kayong mamili ng assignment. Huwag kayong mamili ng assignment. Huwag kayong lumapit sa mga politiko o sa mga influential government officials para makiusap na i-assign kayo sa ganitong unit. Huwag magpasilaw sa pera. Huwag magpasilaw sa pera. Pag namatay kayo, hindi nyo madala yung pera sa langit. Samantala, ipinagmalaki naman ni PNP Chief ang kanyang anak na si Rock matapos makapasa sa entrance exam ng PNPA. Naniniwala si General De La Rosa sa kakayahan nito, subalit bilang ama, hindi umano nawawala sa kanyang pag-aalala. Pero siya, anak siya ng PNP. Kaya iba na rin yung psychological ko niya. Medyo wala ko, apprehensive. But anyway, pabayaan ko siya kung ano yung gusto niya sa buhay. Sabi ko sa kanya, yung decision mo yan, huwag kang padalos-dalos. Kung desidido ka, go ahead. Kung alanganin ka, huwag mo ituloy. Sa kabuuan, 144 na mga kadete ang nakatakdang magtapos bukas sa PNPA mula sa kabuuang 365 cadets. Patuloy po nating suportahan ang Philippine National Police at ang PNP Patrol Plan 2030. Huwag po kayong mag-atubiling dumulog o i-report sa amin ang inyong mga reklamo at sumbong upang mabilis po namin itong maaksyonan. Samantala, kung mayroon kayong kakilalang pulis na may natatanging kwento, ibahagi sa amin upang mabigyan natin sila ng pagkilala at pasasalamat. I-browse sa pasyalan ng Police at Your Service sa Facebook. I-like ang Police at Your Service page at i-follow kami sa aming Twitter account at PNP_PCRG. Subaybayan din kami sa news.pnp.gov.ph at sa PNP text line. I-report mo kay Chief sa 0917-847-5757. Maaari rin po kayong mag-text sa Text Bato 2286 o tumawag sa hotline 911 o kaya naman ay mag-email sa policeatyourservice@gmail.com. Mapapanood nyo rin po kami via live streaming sa www.untvweb.com. At para naman sa mga episode na gusto ninyong balikan, maaari rin po kayong bumisita sa website ng UNTV News and Rescue. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado, dito pa rin sa nag-iisang public service channel, ang UNTV News and Rescue. Ako po si Police Superintendent Aldrin Gran ng Police Community Relations Group. At sa ngalan ng ating Chief PNP, Police Director General Ronald Bato de la Rosa, sa Director ng Police Community Relations Group, Police Chief Superintendent Gilberto D.C. Cruz, at sa buong hanay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Police Superintendent Marvin Saro ng Police Community Relations Group. Ito ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan. Police at your service.